Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para himayin itong mga material na binigay mo. Ang tutok natin ngayon isang medyo komplikadong relasyon sa politika natin. Oo, interesting to. Yung namamagitan kina Senador Antonio Trillanes IV at syempre, yumaong Senador Miriam Defensor Santiago. Titignan natin yung pagbabago mula sa matinding bangayan papunta sa di inaasahang pagkilala. Tama ka. Dalawang personality na talaga namang nagmarka. Si Miriam, di ba, ang Iron Lady of Asia, kilala sa talas ng isip, yung galing sa batas, at walang takot magsalita. Oo, grabe yun. Tapos si Trillanes naman, yung dating Navy officer na naging senador, sumikat dahil sa pagiging, alam mo na, rebelde at yung krusada niya laban sa korupsyon. Parehong matapang pero magkaiba ng approach, no? Oo, magkaiba ng estilo talaga. Itong mga impormasyon natin ngayon galing sa iba't ibang sources mo. Merong mga tala galing Senado, mga balita mula GMA News, Inquirer, pati mga usapan sa X, yung dating Twitter, nitong mga nakaraang taon. Okay. So updated din. So ang mission natin, tingnan natin yung kwento sa likod ng mga headline. Yung mga away sa publiko pero pati yung mga tahimik na sandali ng pagkilala. Paano nga ba nabuo yung parang respeto between them? Sige, umpisahan na nating himayin ito. Sige, game. Ngayon natin yung critical na pangyayari, November 29, 2007, Manila Peninsula Siege. Naalala mo to? Oo naman, malaking issue to noon. Si Trillanes, senador na siya noon pero nakakulong pa rin dahil sa Oakwood Mutiny noong 2003. Tama. Tapos lumabas siya ng courtroom, nagmarsya kasama yung iba papuntang Manila Pen. Tapos inukupa nila yon. Protesta laban kay GMA. Oo, grabe yung tapang noon, no? Pero nauwi rin yun sa muling pag-aresto sa kanya. Tapos may mga bagong kaso pa. At dito na pumasok si Senator Miriam. Exactly. Bilang veteranang mambabatas, parang tagapagtanggol ng Senado, mabilis siyang umaksyon. Kasi December 1, 2007, naghain agad siya ng Senate Resolution Number 136. At hindi ito basta-bastang resolution, di ba? Kasi ang laman nito panawagan para sa isang ethics investigation kay Trillanes. Oo, malakas yun. Ang basehan niya, disorderly behavior. Sabi niya, nakakasira daw sa dignidad ng Senado. At ang pinakamabigat pa, yung pwedeng kahantungan nito, ayon sa resolution, pwedeng expulsion, pagpapatalsik sa kanya bilang senador. Yun nga grabe yung banta nun. Ito sana yung magiging mabigat na pagdinig para sa kanya. Pero dito nagiging interesting. Kasi hindi umusad yung investigasyon, di ba? Oo, may mga kumontra agad. Isa na si Senate Minority Leader noon, si Aquilino Pimentel Jr. Si Coco Pimentel. Anong sabi niya? Nag-raise siya ng concern na baka maging double jeopardy daw. Kasi 'di ba may kaso na si Trillanes sa korte para dun sa Manila Pen Siege. So parang dalawang beses siyang lilitisin o paparusahan para sa iisang bagay. May point. Oo nga naman. Tapos, based sa mga info mo, parang hindi lang si Pimentel yung may ganung tingin. Mukhang ganun nga, kasi lumalabas na parang kulang din talaga sa suporta yung resolution sa loob mismo ng Senate Ethics Committee. May mga senador na parang nag-aalinlangan. Gets ko? Kaya ang bilis, no? Pagsapit ng December 6, 2007, wala pang isang linggo, na-table o na-shelved na yung resolution. Oo, mabilis nga. Pero may mas malalim daw na kwento dyan. Ito yung untold story na nabanggit sa sources mo. Ano yon? Mukhang si Trillanes mismo gumawa ng paraan mula sa kulungan. Nagpadala daw siya ng sulat kay Senator Santiago mismo. Talaga? Ano kayang laman ng sulat? Ito yung nakakagulat. Yung argument niya para humingi ng pag-uuna or mercy, kinuha niya mismo sa mga sulat ni Miriam sa libro niya tungkol sa constitutional law. Wow! Seryoso? Ginamit niya yung mismong libro ni Miriam laban sa kanya, in a way? Or para umapila sa kanya? Parang ganun, para umapela.
Imagine, pinag-aralan pala ni Trillanes na sundalo at hindi naman abogado yung mga legal na sulatin ni Miriam habang nakakulong siya. Grabe yung effort at parang tumalab to kay Miriam. Mukhang ganun nga. Isipin mo, isang rebelding senador pero ginagamit yung sarili mong prinsipyo sa batas para humingi ng konsiderasyon. Oo nga, no? Anes, At baka pati yung pinanggagalingan. pinanggagalingan. Paano? May source ka na nagsabi na parang sinabi raw siya sa staff niya na oo, outrageous yung ginawa ni Trillanes sa Manila Pen. Oo naman. Pero parang naintindihan niya na galing yun sa frustration sa sistema, isang sentimento na pamilyar din kay Miriam. Kasi kritiko rin siya ni Arroyo noon, di ba? Oo nga. Pareho silang may banat kay GMA? So, walang formal na pag-atras ng resolution. Wala naman, pero parang nawala na lang ng hangin. Basta nawala yung banta ng expulsion. So, nananatiling senador si Trillanes. Pero nakakulong pa rin siya hanggang 2010 nung na-amnestiya siya under Pinoy. Tama. At itong hindi natuloy na investigasyon, ito yung parang unang malaking chapter sa pagbabago ng relasyon nila. Mula sa harapan na banggaan, naging mas nuanced. Na? Ito yung isang insight dito, no? Isang potential career-ending threat na pigilan hindi lang dahil sa politika, kundi dahil sa isang intellectual na apela. Galing sa mismong akda ng nag-aakusa. Exactly. Ang galing ng diskarte ni Trillanes noon kung totoo man yun. Okay, so fast forward tayo. Pagkalaya ni Trillanes noong 2010, mas naging active na siya sa Senado. Yung focus niya talagang mga issue ng korupsyon. Oo, yun talaga ang naging trademark niya. Si Miriam naman, kahit nagsisimula na yung mga health challenges niya, una yung chronic fatigue, tapos later yung cancer, grabe pa rin, di ba? Hindi nabawasan yung pagiging vocal niya. Oo, palaban pa rin sa mga privilege speech, sa mga debate, ang colorful pa rin. Natural lang naman na minsan nagkakabanggaan sila sa mga issues, normal yun sa Senado eh. Siyempre, Pero kasabay nito, may mga signs na rin ng respeto na nabubuo. Halimbawa, noong 2008 pa lang, kahit nakakulong pa si Trillanes, ano yon? may final siyang resolution na kumu-question sa parang pakikialam daw ng ehekutibo sa Senado noon. At sa resolution na yon, ginamit niya yung mga arguments galing sa libro ni Miriam. So maaga pa lang ginagamit na niya yung wisdom ni Miriam kahit papano. Parang pagpapakita ng respeto sa expertise niya? Parang ganon, na kahit magkaiba kami minsan, kinikilala ko yung alam mo sa batas. Tapos, naalala mo ba? Yung medyo nag-viral na clip recently sa social media, throwback yun eh. Oo. Yung kuha pa nung 2011 yata, sa plenaryo. Oo, yung pabirong comment ni Miriam tungkol kay Trillanes, sabi raw niya, I find him to be the most handsome of the senators standing in this house today. Ayon sa isang FB post noong 2021. Oo, biro lang yun syempre. Pero yung mga ganong moments, pinapakita na may personal side din yung samahan nila, di ba? Hindi lang puro politika. True. Tapos nung impeachment ni CJ Corona, 2012-2013, kitang-kita yung pagkakaiba nila ng style. O nga, si Miriam parang hukong na may drama, ang galing magtanong. Si Trillanes naman mas persigido, diretso sa pag-uusig bilang senator judge. Pero sabi sa sources mo, sa likod ng kamera, humihingi raw ng legal advice si Trillanes kay Miriam. Mayroong mga ganong impormasyon na parang tinitingalan niya si Miriam bilang mentor pagdating sa batas. Interesting yan. May isa pang incident noong 2013, yung mainit na sagutan ni na Senator Enrile at Trillanes tungkol sa water utilities yata yun. Oo, naalala ko yon. Si Miriam daw nanonood lang sa bahay kasi nakasick leave. Tapos, May mga ulat na nagbiro daw siya na muntik siyang atakihin sa puso dun sa tinawag niyang constitutional bluffing ni Enrile. Yung parang pananakot gamit ang legal terms. talaga. Oo, pero kahit pinagtanggol niya yung decorum ng Senado, lumalabas sa mga ulat na parang mas pumanig yung simpatya niya sa logic ni Trillanes sa issue na yon. Wow! So kahit papano, nakikita niya yung punto ni Trillanes? Mukhang ganon. Tapos nung 2014 naman, yung sa investigation kay VP Binay noon,
tungkol sa corruption allegations. Oo, nang tagal nun. Si Miriam mismo ang nagsuggest na dapat ituloy at itelevise yung naudlot na debate ni Binay at Trillanes. Para makita ng publiko. Oo. Sabi niya para makita kung sino ang nagsisinungaling. So dito, kahit gusto niyang matapos na yung issue, parang kinikilala niya yung determinasyon ni Trillanes laban sa korupsyon. So para may mutual respect na talaga sa puntong yan, despite the clashes. Pero dumating din yung pinakamatinding pagsubok sa relasyon nila, di ba? Oo. Yun na yung 2016 presidential elections. Tumatakbong Pangulo si Miriam, tapos VP niya si Bongbong Marcos. Tapos si Trillanes, very vocal noon against Duterte, nakalaban ni Miriam sa pagkapresidente. At dito na sumabog yung hidwaan. Hayagan siyang inakusahan ni Miriam. Ang paratang, ginagamit lang daw si Trillanes ng Aquino admin at ng LP para siraan si Duterte, yung mga alegasyon tungkol sa tagong yaman. Oo. May mga report pa nga na sinabi niya, apparently Trillanes has the support of Malacanang, diretsyong ugnay sa palasyo. Ouch, masakit yon. Sumagot ba si Trillanes? Sumagot din daw pero hindi raw direktang patama kay Miriam. Pero ayon sa ilang sources mo, parang pinagsisihan niya rin ito later on. Bakit kaya? Kasi alam naman ng lahat noon na may malubhanang sakit si Miriam. Stage 4 lang cancer na siya noon, di ba? Oo nga pada. Grabe yung pinagdadaanan niya nun habang nangakampanya pa. Kaya siguro mabigat din sa loob ni Trillanes na nakasagutan pa niya yung isang taong alam niyang nasa huling yugto na ng laban niya sa sakit at sa politika. Malungkot isipin. At dumating nga yung araw, September 29, 2016, pumanaw si Senator Miriam. Oo, napakalaking kawalan sa bansa. Sa pagluluksa, isa si Trillanes sa mga nagbigay ng tribute. Tinawag niya si Miriam na isa sa pinakamagagaling at pinuri yung brilliance at courage niya. Maganda naman na ganun. Pero meron pa palang isang untold story or detail dito, no? Meron pa nga raw, sabi sa source mo, bago raw pumanaw si Miriam, nagpadala siya ng pirmadong kopya ng isa sa mga libro niya kay Trillanes. Wow! Anong libro kaya yun at bakit? Hindi specific kung anong libro pero may kasama raw maikling sulat. Ang diwa daw ng mensahe, para sa rebelding sumisipi sa akin. Ipagpatuloy ang laban, ngungit sa loob ng batas. Wow! Grabe yun. Parang isang tahimik na pagkilala o pagbabati. Parang ganon. Isang pagkilala sa prinsipyo at baka isang blessing na rin mula sa isang veteranong mambabatas para sa isang kritiko na nakita niyang may ipinaglalaban din. Within the bounds of law nga lang, sabi niya. Napakagandang detalye niyan. Ito yung pangalamang insight para sa akin. Kahit nagkabanggaan sila ng todo nung eleksyon, nagkaroon pa rin ng puwang para sa isang personal, makahulugang gesture. Respeto sa prinsipyo ng paglaban, basta nasa tama. Oo, nakaka-touch na kwento kung totoo man. Pagkatapos nga niya, nagpatuloy si Trillanes, siya na yung naging isa sa pinakamaingay na kritiko ng sumunod na administrasyon, yung kay Pangulong Duterte. At dito napapanako yung mga mas current na info galing sa sources mo, yung mga exposed from 2024 to 2025. Dito makikita kung paano siya tinitingnan ngayon. O, halo-halo pa rin. May mga bumabatikos pa rin, binubuhay yung mga lumang alegasyon niya laban kay Duterte. May nananawagan pa nga na ikulong siya kasama ni Senator De Lima. Sa kabilang banda naman, may mga sumusuporta pa rin, lalo na sa mga balitang tatakbo siya ulit, sa Caloocan yata. Merong mga ganung usapan. Tapos may isang post daw doon na nag-aakusa na gawa-gawa lang daw niya yung mga kwento, nire-recycle lang yung mga issue nung 2016. At may isa pang ulat na binabanggit tungkol sa isang testigo daw na umamin na binayaran daw siya ni Trillanes para magsinungaling laban kay Duterte noon. Okay, linawin lang natin ulit para sa iyo, ito ay mga aligasyon at usapan sa social media based sa material na hawak natin. Hindi natin kino-confirm o dinideny, nire-report lang natin yung laman ng sources. Tama. Ang punto lang hanggang ngayon, si Trillanes kontrobersyal pa rin. Yung tapang niya bilang kritiko na parang kinilala pa nga ni Miriam sa huli. Yun din yung pinupuri ng supporters niya at binabatikos ng mga kalaban niya. Yun nga eh. So ano yung iiwan nilang legacy bilang tandem na magkatunggali pero may respeto sa isang bansaan, madalas hati, di ba? Oo nga eh.
Ang kwento nila, nagpapakita ng isang relasyong hindi simple, may hidwaan pero may respeto. Yung tangtang investigasyon ni Miriam noong 2007, pwedeng nagtapos ng career ni Trillanes, pero nauwi sa isang di inaasahang paghanga. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Mula sa banta ng expulsion, sa paggamit ng libro ng kalaban bilang depensa, sa mga bangyayan sa eleksyon, hanggang sa tahimik na mensahe sa libro. Isang komplikadong paglalakbay talaga yung relasyon nila. Higit pa sa nakikita natin sa balita. Oh, pinapaalala nito na ang politika hindi lang tungkol sa power, sa partido, sa ideology, tungkol din to sa mga tao, sa principles nila, sa personal na ugnayan, sa mga away, at minsan, sa mga di inaasahang moments ng paggalang, kahit sa pagitan ng mga akala nating mortal na magkaaway. Very well said. Maraming salamat sa pagsama mo sa paghimay na ito ng informasyon. Ito ay ginabyan ng Notebook LM at yung mga sources natin ay galing sa Senado, GMA News, Inquirer at mga usapan sa X na kasama sa material mo. At syempre, para sa iyo, iiwanan ka namin ng palaisipan. Sa kwento nila Trillanes at Miriam, ano sa tingin mo ang mas nangingibabaw? Yung nabuong respeto ba despite their differences? O baka naman, natural lang yun sa politika. Kailangan lang makaraos sa magulong mundo na to. At higit sa lahat, ano kayang mga aral mula sa kanilang ugnayan ang pwede mong mapulot para mas maintindihan mo ang politika sa Pilipinas ngayon? Magandang pag-isipan yan.